Sabi nga nila, minsan kailangan mong maligaw sa isang banyagang lugar para matagpuan mo kung sino ka talaga. Ako si Ryan, isang ordinaryong Pinoy na nagtatrabaho bilang service crew sa isang cafe sa gitna ng Barcelona, Spain. Wala akong kamag-anak, wala rin akong kilala. Puro pangarap lang yung baon ko nang lumipad ako. Pero isang araw habang nag-aabot ako ng kape sa isang customer, may isang ngiti akong nakita. Isang ngiting nagparamdam sa akin na kahit malayo ako sa Pilipinas, may tahanan pa rin pala akong matatagpuan. Mabilis ang mga araw dito sa Barcelona. May halong lamig ang hangin at init ng trabaho. Pero sa cafe namin sa may Las Ramblas, may araw na parang mas mabagal ang oras. Yung araw na pumasok si Ralph. Matangkad, maputi, may suot na blue denim jacket, at may ngiting parang kayang palambutin kahit ang pinaka-hard na barista sa amin. Una kape latte po, favor, sabi niya. Napakapit ako sa baso, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa accent niyang may halong Pinoy at Espanyol. Pilipino ka? Tanong ko agad. Ngumiti siya. Half, nanay ko Pinay, ikaw? Pure at pure din yung kaba ko ngayon. Natawa siya. Ganun ba? E di dagdagan mo ng konting tamis yung kape ko. Sabay kindat at ayun, tumigil ang mundo ko. Simula nun, lagi na siyang bumabalik sa cafe. Minsan umaga, minsan hapon. Minsan pa nga kahit sarado na kami, andun pa rin siya sa labas. Ngumingiti habang hawak yung take away cup. Minsan dinalhan pa niya ako ng tinapay o keychain na may nakasulat na Barcelona. Para maalala mo ako, sabi niya. Ngumiti ako. Sabi ko naman, paano kung araw-araw na kitang nakikita? At ang sagot niya, mas okay yun para araw-araw mo rin akong mamiss. At doon nagsimula ang mga araw na hindi ko na hinahanap ang ganda ng mga gusali ng Barcelona. Kasi sa bawat sulok ng syudad, mukha ni Ralph ang nakikita ko. Isang gabi bago siya umalis, naglakad kami sa may Gothic counter. Tahimik lang, tanging ilaw ng poste at tunog ng hangin ang maririnig. At bigla niyang sinabi, Ryan, gusto kong sabihin, gusto kong maging dahilan kung bakit hindi mo na gustong umuwi. Napatingin ako sa kanya. At sa gitna ng banyagang syudad sa ilalim ng ilaw na dilaw, narinig ko ang unang tibok ng puso kong hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kanya. Simula nung araw na yon, may Gothic counter na kami na parang nag-iba ang timpla ng buhay ko dito sa Barcelona. Dati puro trabaho lang, pagod, at tahimik na gabi sa maliit kong kwarto. Pero ngayon, may tawanan, may kape na hindi na mapait, may dahilan na kung bakit gusto kong magising ng maaga. Si Ralph araw-araw bumibisita sa cafe. Minsan hindi nga siya umiinom ng kape. Nakaupo lang sa harap ko, kwento ng kwento tungkol sa trabaho niyang photographer. Alam mo Ryan, ang ganda ng mga mata mo sa liwanag ng umaga. Sabi niya minsan.
Paano mo naman nasabi yun? Kasi tuwing nakikita kita parang nag-iiba yung kulay ng mundo ko. Tangina, kung pwede lang, sana yung tasa ng kape ang itago ko sa mukha ko sa sobrang kilig. Isang linggo, nagyaya siyang maglakad sa park sa may Ciutadella. Naka-jacket lang kami. Hawak yung tig-isang ice cream kahit malamig. Wala kang takot sa lamig, no? Sabi ko. Ngumiti siya. Sabi naman niya, mas malamig pa rin kung wala ka. Napatawa ako. Pero sa totoo lang, ramdam kong unti-unti na akong natutunaw. Hindi sa ice cream, kundi sa kanya. Habang naglalakad kami, bigla niyang iniabot yung kamay niya. Wala siyang sinabi. Wala rin akong reklamo. Tahimik lang kaming maglakad habang magkahawak. Parang dalawang taong naglalakad sa lugar na hindi kanila pero magkasamang gumagawa ng sariling mundo. Kinagabihan, sinamahan niya akong umakyat sa rooftop ng apartment ko. Kita namin roon yung mga ilaw ng syudad. Maliliit, parang bituin sa lupa. Ang ganda, sabi ko. At ang sagot naman niya, hindi pa ganun kaganda. Hanggang wala ka sa litrato ko. Kinuha niya yung camera niya at bago ko pa mapigilan, nakangiti na akong pinipicturan niya. Ngumiti ka pa, Ryan, para maalala kong sa gitna ng lahat ng gulo sa mundo, may isang ikaw na nagpatahimik sa buhay ko. Sabi niya. Sa sandaling yun parang hindi na ako dayuhan sa Barcelona. Kasi kahit malayo ako sa Pilipinas, may isa ng taong ginawang tahanan ang puso ko. Akala ko tuloy-tuloy na lang yung mga araw namin puno ng tawa at kwento at kape ni Ralph. Pero sabi nga nila, kahit sa pinakamasayang syudad, may sandaling biglang lumalamig ang hangin. Isang hapon maaga kong pumunta sa cafe kahit day off ko. Gusto ko lang sanang siyang sorpresahin. May dala pa akong maliit na ensaymada na niluto ko mismo. Pagdating ko, andun siya sa labas may kausap. Isang lalaking Espanyol, gwapo, matangkad, at may suot na modelong jacket. Tawa sila ng tawa habang kinukuhanan ni Ralph ng litrato at sa bawat click niya ng camera, parang may kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung selos pa yon o dahil nilalamig ako sa simoy ng Barcelona. Umalis ako bago pa niya ako makita. Buong gabi, tahimik ako sa kwarto. Pinagmamasdan yung mga Polaroid picture naming dalawa sa dingding. Yung mga tawa naming dati ngayon parang may lamat na. At kinabukasan dumating siya sa cafe. Dala pa rin yung mga ngiti niya. Ryan, hinahanap kita kahapon na. May photoshoot kasi ako. Wika niya. Okay lang. Busy ka yata eh. Wika ko naman. Uy, bakit parang ang lamig mo? Hindi. Sanay lang siguro ako. Malamig dito, di ba? Wika ko. Tahimik siya. Alam kong nararamdaman niyang may iba. Pagkatapos ng shift, lumabas ako para maglakad. Pero bago ako tuluyang makalayo, bigla siyang humawak sa kamay ko. Ryan, hindi mo man tinatanong pero gusto kong sabihin. Yung lalaking kinukuhaan ko kahapon, model yun para sa photography contest ko. Hindi ko siya nililigawan. Wika niya. Tumingin ako sa kanya na medyo nahihiya. Kasi naman Ralph, nakita ko kayo, ang saya-saya nyo. Akala mo mahal ko siya? Wika niya. Ngumiti siya.
Mali ka. Kasi ikaw yung laman ng mga litrato ko kahit hindi kita kinukuhanan. At doon, parang biglang bumalik yung init sa katawan ko. Ang corny mo, sabi ko. Eh ikaw naman, seloso mo. Balik niya sabay kindat. Natawa kami pareho. At doon ko na-realize, minsan pala, hindi mo kailangan lumaban para mapanatili ang isang tao. Kailangan mo lang maniwala na sa gitna ng milyon-milyong muka, ikaw pa rin yung pipiliin niyang makunan ng larawan. Hindi ko akalaing kaya ko palang masanay sa amoy ng kape ni Ralph. Yung tipong kahit saan kami mapunta, sa hotel, sa train station, o sa tabing daan ng Barcelona, basta may amoy ng kape, parang siya rin yun. After nung nangyari sa amin nung gabing pareho kaming nag-open up sa isa't isa, naging mas madalas na yung lahat. Hindi awkward. Hindi na ako takot tumingin sa kanya. At hindi na rin siya umiiwas. Pero habang tumatagal, parang may kakaibang kilig na hindi ko maintindihan. Parang gusto ko na araw-araw kasama siya. Parang gusto ko na wag nang matapos itong trip na to. Uy, Ryan. Sabi niya habang naglalakad kami sa Las Ramblas. Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik dito, gusto mo bang ako pa rin yung kasama mo? Wika niya. At eto napangiti ako. Sabi ko, depende. Libre mo pa rin ba ako ng kape? Depende rin. Sagot niya. Habang sinasandal yung kamay niya sa balikat ko. O nga, halikan mo ako. Tumawa ako na mahina. Sabi ko, ambisyoso. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na oo, gusto pa rin. Gusto ko siya pa rin yung kasama ko kahit saan. That night, may festival sa street ng Ramblas. May mga ilaw, tugtugan, mga sayawan. Masaya. Lahat ng tao para bang walang problema. At kami ni Ralph, nasa gitna lang ng crowd, tumatawa, kumakain ng churros. Ryan, sayo tayo. Ha? Maraming tao. Ano ngayon? Nasa Barcelona tayo. At ayun, hinila niya ako. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay parang bituin na bumaba sa lupa. Nagsayaw kami sa gitna ng kalsada. Mga ngiti lang, mga titig lang. Pero parang musika na rin. Pagkatapos ng lahat, huminto kami sa gitna. Tahimik, magkaharap, tapos bigla niyang sinabi, Ryan, gusto mo bang umamin ako? Natigilan ako. Ha? Aamin saan? Sa nararamdaman ko, Ryan. Tumingin ako sa kanya. Yung ngiti niya, mahina pero totoo. At bago pa ako makasagot, hinawakan niya yung kamay ko ng mahigpit. At sa gitna ng Ramblas, sa harap ng mga ilaw at musika, hinalikan niya ako. Parang tumigil ang mundo. Wala akong narinig. Wala akong nakita kundi siya. At sa unang beses, hindi ako umatras. Hindi ako tumakbo. Hinayaan kong maramdaman ko siya. Lahat ng totoo. Hindi ako makakatulog ng gabing yon nung hinalikan niya ako. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa totoo. Sa wakas, alam ko na. Hindi na ako nagtatago.
Kinabukasan nagising ako ng maaga. Lumabas ako ng balcony ng hotel. Tanaw ko yung mga bubong ng Barcelona, yung araw na unti-unting sumisilip sa horizon, at yung lamig na bumabalot sa bawat hininga. Ang tahimik, pero sa loob ko, maingay. Tumingin ako sa loob ng kwarto. Si Ralph, mahimbing pa rin. Parang batang walang pakialam sa mundo. At sa unang beses, napaisip ako, paano kung ako talaga yung para sa kanya? Pagkatapos ng breakfast, naglakad kami papunta sa Park Güell. Maganda ron, mga kulay, mga mosaic, parang mga obra ni Guardi. Nabuhay na habang naglalakad kami, hindi kami nagsasalita. Pero okay lang kasi parang nag-uusap na rin yung mga mata namin. Sabi niya, "Ryan, aalis ka na pala bukas, no?" Tumango ako. Sabi ko naman, oo, babalik na ako sa Pilipinas. At ito, ngumiti siya pero ramdam kong pilit. Yung ngiti na parang tinatakpan ng lungkot. Sa may terrace ng park, tumigil kami. Ang view sobrang ganda. Buong Barcelona tanaw mo. Tapos, bigla akong sinabi, "Ralph, gusto kong sabihin to habang nandito tayo." Tumigil siya tapos tahimik. Ako rin naman parang nilunok ko yung kaba. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung anong meron ka. Pero simula nung dumating tayo rito, lahat nag-iba. Yung simpleng kape nagkaroon ng lasa, yung hangin naging magaan. At ikaw naging tahanan ko. Wika ko. Tahimik siya, tinitigan lang ako tapos ngumiti. Ryan, matagal ko nang hinihintay marinig yan. At sa ilalim ng araw ng Barcelona, hinalikan niya ako ulit. Pero ngayon walang alinlangan, walang takot, walang dapat itago. Ngayon ko lang naramdaman yung ganitong klase ng saya. Yung tipong hindi mo kailangan ng salita kasi ramdam mo na. At doon napagtanto ko na minsan kailangan mo lang pumunta sa malayo para matagpuan mo yung pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Sabi nga nila lahat ng simula may katapusan. Pero may mga katapusang hindi talaga pagtatapos, kundi pahina lang sa mas mahabang kwento. Kinabukasan, umaga pag-alis ko, tahimik yung hotel, tahimik si Ralph, at ako, parang ayokong umalis. Habang binabalot ko yung mga gamit ko, tinanong niya ako, "Babalik ka pa, Ryan?" Napangiti ako. Sabi ko, hindi ko alam eh. Pero kung nandito ka pa, siguro, oo. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Tapos nilapitan niya ako at iniabot niya yung isang maliit na kwintas. May pendant na hugis. Sagrada Pamilya. Para yan sa'yo. Para kahit nasan ka, maalala mong may isang lalaking naghihintay sa'yo dito sa Barcelona. Sabi niya. Pagdating ko sa airport, di ko alam kung paano magpaalam. Ang bigat-bigat sa dibdib. Niyakap ko siya ng mahigpit, parang ayokong bitiwan. Salamat, Ralph. Ngumiti siya, medyo nang ngumingilid yung mga luha. At ang sabi rin niya, "Salamat din, Ryan. Kasi
Tinuruan mo ako magmahal ng totoo. Pag-uwi ko sa Pilipinas, ilang buwan ang lumipas. Bumalik ako sa dati kong trabaho, sa dati kong buhay. Pero sa bawat kape sa umaga, may alaala ng Barcelona. Bawat hangin na malamig parang hininga niya. At bawat gabi, siya pa rin. Hanggang sa isang araw habang hinihintay ko yung flight ng kaibigan ko sa NAIA, may narinig akong pamilyar na boses sa likod ko. Excuse me, Ryan Velasco? Paglingon ko si Ralph. Nakangiti. May dala pang maleta. At ang sabi niya, sinabi ko sa'yo, di ba? Hindi ako aalis sa Barcelona. Pero pwede kong dalahin ang Barcelona sa'yo. Natawa ako sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko rin kailangan na magsalita. Kasi minsan yung pag-ibig hindi nasusukat sa layo o oras. Nasusukat yan sa kung gaano mo kayang sundan ng tibok ng puso mo kahit saan ka dalahin. Sa Barcelona ko siya nakilala. Sa Barcelona ko natutunang magmahal. At sa Pilipinas ko napatunayang hindi mo kailangan bumalik sa lugar para maramdaman ulit yung saya. Minsan, yung siya mismo ang sumusunod sa'yo. Ako si Ryan. At ito ang aking kwento na minsan hindi mo kailangan pumunta sa Barcelona para maramdaman yung pag-ibig. Minsan ang Barcelona, dala mo na sa puso mo. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.